Close sound check. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil muli tayo po ay nakabalik sa kanyang bahay-sambahan at mapagpuri, makapagpasalamat sa kanyang biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Ngayon, simulan natin ang gawain ng Panginoon sa pagbubukas ng ating mga Biblia. Sa aklat po ni Jeremiah, basahin po natin ang aklat ni Jeremiah, Kapitulo 42, verses 7 hanggang 22. Kung ang gamit niyo po ay ang bagong Biblia, ito po ay matatagpuan sa page number 1182 or 3. Okay? Jeremiah, Kapitulo 42, talatang 7 hanggang 22. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon sa dalangin ni Jeremias. Pagkalipas ng 10 araw, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias. Pagkatapos ay pinatawag niya si Johanan, na anak ni Sareya, pati ang lahat ng mga pinuno ng mga kawal na kasama niya, at ang buong bayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na inyong pinagsuguhan sa akin, upang idulog ang inyong kahilingan sa harapan niya. Kung kayo'y mananatili sa lupain ito, aking itatayo kayo at hindi ibabagsak. Itatanim ko kayo at hindi bubulutin, sapagkat ikinalulungkot ko ang pinsalang nagawa ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, na inyong kinakatakutan. Huwag kayong matakot sa kanya, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y kasama ninyo upang iligtas kayo, at sagipin mula sa kanyang kamay. Kahabagan ko kayo at siya'y mahabag sa inyo, at ibabalik kayo sa sarili niyong lupain. Ngunit kung inyong sabihin, hindi kami mananatili sa lupain ito, at susuway ninyo ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos, na inyong sinasabi, hindi, kundi pupunta kami sa lupain ng Ehipto, na doon ay hindi kami makakakita ng tigmaan, o makakarinig man ng tunog ng trumpeta, o magugutom sa tinapay at kami maninirahan doon. Ay iyon nyo nga ang pakinggan ng salita ng Panginoon, o nalabi ng Juda. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kung talagang nakatutok ang inyong pag-iisip na pumasok sa Ehipto at tahayo upang manirahan doon, kung gayon ay aabutan kayo roon sa lupain ng Ehipto, ng tabak na inyong kinakatakutan, at ang taggutom na inyong kinakatakutan ay mahigpit na susunod sa inyo doon sa Ehipto, at mamamatay kayo roon. Kaya ang lahat ng tao nakatutok ang pag-iisip na pumasok sa Ehipto upang manirahan doon ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom at ng salot. Walang matitira o makakaligtas sa kanila mula sa kasamaan na aking dadalhin sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kung paano ang aking galit at puot ay binuhos sa aking mga naninirahan sa Jerusalem, gayon ko rin ibubuhos ang aking puot sa inyo kapag kayo pumunta sa Ehipto. Kayo magiging tampulan ng pagkutya, kakilabutan, isang sumpa at pagkahamak. Hindi na ninyo makikita ang lugar na ito. Sinabi na sa inyo ng Panginoon, o nalabi ng Juda, huwag kayong pumunta sa Ehipto. Tandaan ninyong mabuti na binalaan ko kayo sa araw na ito, sapagkat dinaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat sinugo ninyo ako sa Panginoon ninyong Diyos, na inyong sinasabi, idalangin mo kami sa Panginoon nating Diyos, at anuman ang sasabihin ng Panginoon nating Diyos ay sabihin mo sa amin, at aming gagawin iyon. At aming ipinahayag iyon sa inyo sa araw na ito, ngunit hindi kayo sumunod sa tinig ng Panginoon ninyong Diyos sa anumang bagay na kanyang ipinasugo sa akin, upang sabihin sa inyo, last verse, ngayon nga tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa tabak, sa taggutom at sa salot sa lugar na nais ninyong puntangan at tirhan. Parang nabasa na po ata natin to last time, no? Pero pagpalain pa rin ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Ama namin Diyos, kami po ay muli nagpupuri at nagpapasalamat ngayong umaga. Salamat Diyos dahil kayo pa rin ay dakila.
Diyos na hindi nagbabago, Diyos na mapagbiyaya sa bawat isa, Panginoon. Salamat dahil nakarating kami dito ng ligtas sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, dahil kayo pa rin ay mabuting Diyos sa amin at kami ay patuloy na nakakarinig, nakapanambahan sa lugar na ito. Andyan pa rin, Panginoon, ang inyong grace sa bawat isa. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Nawa, Panginoon, samahan niyo magsasalita at makikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Muli, Panginoon, ipagkaloob niyo sa amin ng Espiritu Santo upang maunawaan namin ng lubos, Panginoon, ang inyong kalooban. Nawa, Panginoon, dalangin ko po sa umagang ito na muli, Panginoon, ang mga papunta pa lamang, nawa, Panginoon, ay ingatan niyo sila kung sila man po ay nasa daan pa lamang. At kami, Panginoon, na nasa loob na, sana, Panginoon, ay magkaroon kami ng kagalakan na makapagsimba, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, kami rin po ay dumadalangin sa inyo na muli, dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya. Ang aming mga panalangin, Panginoon, ay patuloy niyo kaming turuan. Dahil kami po ay walang alam sa mga bagay na ito at kami lang po ay umaasa sa inyong magagawa. Kaya, Panginoon, makita niyo sana kami na mahina, na walang magagawa at umaasa lamang, Panginoon, sa inyong banal na magagawa. Kaya, Panginoon, dalangin ko rin po na sana matapos na, Panginoon, ang pandemic na ito, ang COVID, Panginoon. At muli, ma-enjoy namin ang gawain niyo, Panginoon, ng sama-sama, kasama ang aming mga kapatiran sa inyo. Muli, Panginoon, ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat ay umawit. Awitin po natin ang Cordero y Putungan. Muli po, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga gawa. Basahin po natin ang gawa, kapitulo Kapitulo 29, talatang 21 hanggang 41. 19, sorry. Sa
Sa aklat po ng mga gawa, 19, talatang 21 hanggang 41. Ako po ang unang magsasalita at kayo po ang susunod at sa last verse po ay sabay-sabay tayong lahat. Yan. Nagkagulo sa Efeso. Pagkatapos mangyari ang mga bagay nito, ipinasya ni Pablo sa Espiritu na dumaan sa Macedonia at sa Akaya at pumaroon sa Jerusalem na sinasabi, pagkapanggaling ko roon ay kinakailangan makita ko rin ang Roma. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng malaking gulo tungkol sa daan. Sapagkat may isang nagagawa ng mga balang activist ay ibigay ang hindi maliit na kanagkakitaan sa mga pantay. Ang mga ito ay kanyang tinipon, pati ang mga manggagawa ng mga gayong hanap buhay. At sinabi, mga Ginoo, alam ninyo na mula sa gawain ito ay mayroon tayong pakinabang. Inyong nakikita ang hindi lamang sa Efeso, lalo sa buong Asya, na ang ito nakakakit at dahil kung kayo mga pagkain tao na sinasaan hindi mga Diyos o sinagawa ng mga kamay. At may panganib na hindi lamang o lamang mawala ng dangal ang hanap buhay nating ito, kundi ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawalan din ng halaga at siya ay maaari pang matanggal sa kanyang kadakilaan. Siya na sinasamba ng buong Asya at ng sanlibutan. Maraming kayo ang napagmulot sila ng galit na nasigawan at nakita sa Artemis ng mga Efeso. Napuno ng kaguluhan ng lungsod at sama-sama nilang nilusob ang tanghalan at sinunggaban sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonia na kasama ni Pablo sa paglalakbay. Dahil si Pablo nagpunta sa mata, ngunit hindi siya pinayagan ng agad. Maging ang ilan sa mga pinuno sa Asya na kanyang mga kaibigan ay nagpasubo sa kanya at siya'y pinakiusapang huwag mangahas sa tanghalan. Samantala, naawa sa sisigaw sa bagay at ang naman sapagkat ang pangyari ay sa sanduan at hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila ay nagkakatito. Ilan sa maraming tao ang nagudyok kay Alejandro na pinapunta ng mga Hudyo sa unahan at sumenya sila o si Alejandro na nais niyang ipagtanggol ang sarili sa mga taong bayan. Nang mapatahimik na ang mga kalihim o na ng kalihim ng bayan ang maraming tao, ay kanyang sinabi, mga lalaking taga-Efeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng mga taga-Efeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng banal na batong nahulog mula sa langit. Dapat kayo minahon at huwag gumawa ng anumang bagay na matalas. Dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga magnanakaw sa templo, ni mga lumalabas tanganan man sa ating Diyosa. Kaya kung si Demetrio at ang mga pantay ng kasalanan sa lang malaban sa kanila, bukas ang sasabuhan at mga pangsasabi, ay halin yung yakon maganap ang hanggang sa isa. Ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang kapulungan. Sapagkat ang tayong naharatan ng paggulo sa araw ito, palibhasa ay wala tayong inibigay na dahilan kung nagyang kapiran ang lalong ito. Sabay-sabay po tayo sa huling verse. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, pinaalis niya ang kapulungan. Pagpalain nawa ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang mga salita.
tayo po ay muli umawit. Tawitin po natin ang biyaya ng Diyos ang tungkos. bakit tayo ay nakakapagpatuloy, pagsamba, kahit may pandemya. Lahat ng ito ay sa biyaya ng Panginoon Diyos. Ang ating kaligtasan at biyaya niya. So, pasalamatan natin ang Panginoon o kaya ay meron kayo prayer request, pwede kayo tumayo, taas ng kamay, sabihin niyo ang inyong mga panalangin. Sasama natin sa ating prayer ngayong umaga. So, panalangin natin unang mula yung ating pagsamba sa Panginoon. Sana po ay muli natin maranasan ang presensya ng Diyos. Kaya ito po pinakamahalagang bahagi ng pananambahan. At ang presensya ng Panginoon ay yung tayo'y nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Pagsamba, nakakonsentrate tayo, makapaginig ng kanyang salita. At sa lahat, bless tayo sa ating buhay, pananampalataya, so Christian natin. Okay? So, pray natin yung tatlong kapatiran natin na hindi nagtag ng Panginoon dito sa atin. Sa iglesia, mamaya ay magtitestimony sila ng likely lang. Nanay Grande, si Ate Baby, ngayon si Sister Rowena. So sila tatlo ay bibigay mamaya. Pero right after ang service natin, magbibigay sila ng short testimony para pagkilala natin na sila ay kaalit na member na ng church na ito. Na-interview sila last week katapos ng service din nakaraan at purihin ng Panginoon dahil tama yung pananampalataya na nasa nila. Bigay ng Panginoon sa kanila. Okay? So, ito po. Pag-pray natin yung kapatid ko dahil
ibang Diyos ang tinatawag, sinusunod ko eh. Kaya sabi ko, kinumpro ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba marunong manalangin? Tumawag ka sa Panginoon, sa Diyos, ako, para hindi ka pahirapan. Kaso in-stop niya akong ganyan eh, parang napasok. Sa sinabi ko, ibang kanya ano. Ayun na. Yung mga kilala niya, Panginoon talaga kasi wala pa talaga. Okay. Nalangin natin yung kapatid ng Tibete. Dali pa rin, ha? Sana intindihan niya yung Evangelyo. Kasi doon ang nagmumula yung pananampalataya. Yung makapakinig siya, intindihan niya. Umilos ang banal na Espiritu sa buhay niya. Okay? So, kung kayo tumigil, kahit na-distract kayo, at least nagpaparating niya sa kanya ang mabuting balita, kaligtasan ng Panginoon Kristo. Ako. Ako. Okay, sige. Nagpapasama sa panalangin si Nanay Ami, yung nanay niya po na nasa Sorsogon, sinugod sa ospital dahil tumaas daw yung BP. Nasa ospital pa rin hanggang ngayon, pero medyo stable na rin naman daw yun. Sama natin yung magulang ni Nanay Ani. Ito din sa pagkaringin ng Panginoon. Ako. Patuloy po na pagalingan kay nanay. Pero salamat sa Panginoon kasi nakapag-therapy na po siya. Tapos yung isang araw nakalakad na siya kahit pa paano. Kaso lang may hawak. Sabi niya na miss niya na daw na magsimba pero hindi pa ganun siya makakalinis. Kaya sa patuloy siya pa Okay. Kumusta naman yung kanyang pagsasalita? Maliwanag din. Ito maliwanag. Panginoon, kaya natin kadalangin ang kagalingan ng sila. Okay. Ako. Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Samahan niyo po ako. Tagilan namin Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli Panginoon sa panibagong araw na ito na ibinagbat niyo sa aming buhay. Lalo pat ang araw na ito, Panginoon, ay araw ng pagsamba namin sa inyo na kayo ang nagtakda. Ay purihin kayo, Panginoon, dahil muli na pinagsama-sama mo kami sa lugar na ito upang kayo po ay aming sambahin. Papurihan ang iyong banal na pangalan. Dakilain ka, O Diyos, at pasalamatan sa lahat ng bagay. Subalit kami, Panginoon, ay hindi namin magawa ito, Panginoon Diyos, kung kami ay may mga kasalanan sa aming mga puso. Kaya nga po aming Ama ay aming nagpapalinis po kami sa inyo. Hihingi kami, Panginoon, sa inyo ng kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Kuman ay aming mga inisip o sinalita. Ginawa, Panginoon, sinadyaman o hindi, tawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa mga kasalanan namin ito. Maging ang aming mga iba pang kasalanan, Panginoon, marahil kami ay naging tamad, kami, Panginoon, ay naging nakapanakit kami ng damdamin ng aming mga kapwa o sa aming mga kapatiran. Tawarin mo kayo, Panginoong Diyos, kami ay namuhay ng saganang sarili namin, Panginoon, at hindi kami sumunod sa iyong banal na kalooban. Patiwarin niyo kayo, Panginoon, kami ay nagsinungaling, Panginoon, kami ay nilabag namin, Panginoon, ang iyong banal na kalooban. Nawa, Panginoon Diyos, ang gawin mo sa amin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan upang kami makaranas, Panginoon, ng kapayapaan at katiwasayan na kakasigurado kami, Panginoon, ang aming panalangin din ay makarating dyan sa inyong kaharian. Salamat po, aming Diyos, dahil kayo dakila, napakasagana sa gawain ng pagpapatawad, Panginoon, ng aming mga kasalanan. At sinabi yan ng iyong mga salita, Panginoon, mula sa unang 1:9 na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, kayo ay tapat at banal na kami patatawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at ilinisin kami, Panginoon, sa lahat ng aming kalikuhan dahil kayo magpapalagay. Salamat, Panginoong Diyos, sa pangako na yon ng iyong mga salita na kung saan turuan mo kami na
magpasabot doon, sumunod sa mga aral na yon. At huwag namin abusuhin, Panginoon, ang katotohanan na yon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Aming dalangin ngayon, Panginoong Diyos, ang aming mga kahilingan na patuloy, Panginoon, samahan mo kami sa aming pagsamba ngayong umagang ito, na kayo po ang naluluwalhati. May taas, Panginoong Diyos, aming banal na pangalan, ang aming Panginoong sa Kristo. At turuan kami, Panginoon, na magpakumbaba sa aming mga sarili. Kilalanin siya, bilang siya ay mataas na Diyos. At ganoon din, Panginoon, ay samahan mo din kami sa aming pagsamba, na kung saan ang mga salita na ipapahayag muli ay gabayan, Panginoon, ng banal na Espiritu, makarating sa bawat isang nakikinig, na may maliwanag, Panginoon, na dala nito ng mensahe upang ang layunin nito, Panginoon, ay ma-challenge kami, Panginoon, doon sa inyong mga salita sa katotohanan nito at maisabuhay namin, Panginoon, sa iyong biyaya. At ganoon din, Panginoon, ay pagkain nito ng aming mga kaluluwa. Salamat po, aming Ama. At dalayan din namin, Panginoon Diyos, yung mga kabilingan ng mga kapatiran. Dalayan namin si Ate David, yung ilusin ang kanyang kapatid na si Danny, na sana, Panginoon, lumabing din sa kanyang katotohanan, kaligtasan, maunawaan niya. Sana po naman, nasa isipan niya, Panginoon, na taliwas sa katotohanan ng ibaran na salita ay kayo po, Panginoon, ang sawatan sa kanya, ipaalam mo sa kanya, Panginoon, ang katotohanan na dapat niyang pagmawakan na sa buhay niya. At walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang mga salita ang magliligtas ng Panginoon sa kanya. Dalayan ko rin, Panginoon, maging si Nanay Ami, ang kanyang request sa mga nanay niya na nasa ospital, patuloy ng pagalingin, Panginoon, at samahan mo siya. At ng Diyos ay gumaling din ang karamdaman niya. At sana, Panginoon, hindi lamang doon sa physical, kundi maging sa spiritual, na makilala kayong lubusan, Panginoon, sa buhay niya. Dalayan ko yung, Panginoon, maging si Nanay Sila na dumaan din, Panginoon, sa karamdaman, pero ng milestone, Panginoon, dahil po ang tumulong sa kanya na makarecover din kaagad. Salamat sa mga nagte-therapy sa kanya, Panginoon, na tulungan mo na mamasage, Panginoon, yung mahinang bahagi ng katawan niya apektado, Panginoon, ng virus ito upang mapalakas muli at manumbay, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Tulungan mo po mga gamot na kanyang hininom. Sana, Panginoon, ay sa lalong madaling panahon ay cover siya, O Diyos, at makasama namin muli sa pagsamba. Dahil din ay, Panginoon, maging ang iba pang mga kapatiran na yung Panginoon Diyos na marahil sila ay nasa tahanan. Sana, Panginoon Diyos, palalahanan niyo po sila na ang araw na ito ay napakahalaga para sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Kung meron man silang pinatatakutan pa, Panginoon Diyos, pauwiin niyo po ang takot sa kanilang puso at isipan. Kung sila naman, Panginoon, ay abala, ay patuloy siyang paalalahanan. At kung sila man siya ay tinatamad, makakalimot na sa inyo, Panginoon, patuloy na sila paalalahanan, Panginoon, upang magbalik sila sa inyo. Turuan mo sila, Panginoon, lagi sumunod at magsasabot sa inyo ng mga pagkuhan. Ganon din, Panginoon, sa bawat sa amin na narito. Marahil mayroong prayer request ang bawat sa amin, Panginoon, katalpuin po ang bawat isa. Ang pangangailangan ay katalpuin, Panginoon, either physical or spiritual, na aspeto ng buhay namin, Panginoon, kayo po ang aming pinagkakatiwalaan ng Diyos, tumatagpo ng pangangailangan namin ito. Lalo na, Panginoon Diyos, ay mga salita mo na ipapahayag mamaya-maya, ay patuloy mo, Panginoon, na gamitin upang muling bukawin ang mga kaisipan at puso namin, Panginoon Diyos, upang mapalakas din ang aming kaugnayan sa iyo, ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Pwede namin ang ibang mga kapatiran namin na ngayon nakikinig din ng salita online sa iba't ibang iglesia nila. Marahil mga pastor din na nangangaral na ngayon, mga preachers, Panginoon, samahan mo po sila lahat na
ang kanilang pangangaral ay makarating, Panginoon, na maliwanag sa mga nakikinig na ma-remember nila upang mag-benefit din sila, Panginoon, sa iyong mga salita at magkain din ng kanilang kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon ito. Patuloy mo kami ingatan ang bawat sa amin at sana, Panginoon, laging nandoon ang iyong pagtitiwala sa iyo sa kabila, Panginoon, ng mga may pinakaharap kami ng mga pandemya at hanggang sa ngayon, Panginoon, ay limitado pa rin ang aming mga kilos dahil sumusunod din kami, Panginoon, sa protocol ng aming mga tagapagpatupad ng batas, Panginoon. Ito ang mauna sa amin. Sana kung may mapabayaan ang aming mga pananampalataya, ang aming spiritual na buhay, na manghina o manlamig kami, Panginoon, sa inyo dahil sa mga nangyayari ito, kundi, Panginoon, sa inyo kami humihingi ng lakas, ng sigla, ng pananampalataya at ng paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, aming Ama. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu na habang kami sumasamba, naroon siya, Panginoon, na gumagabay sa amin at papaliwanag, Panginoon, sa amin sa papahayagan ng iyong salita sa araw na ito. Tulungan kami na mapaunahan. Maraming salamat po, aming Ama. At kung meron pa kami nakalimutan, ipanalangin kayo po ang puno nito at sa mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar, patuloy po sila pagpapalain kasama, Panginoon, ang kailang nasangkayan. Sa lahat ng ito, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri ng aming magpasasalamat dahil ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo kayo magkaloob sa Panginoon.
naligtas sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sana ay matagpuan tayo na tayong ligtas, ay mananampalataya sa Kanya, mabuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban, at ang buhay natin ay tinatahak ng kabanalang buhay. At yun po ang ating paksa ngayon, yung kabanalan ng Diyos. Nakita natin dito yung sa pag-aaralan natin ngayong umagang ito, yung kabanalan ng Diyos na kung saan binabanggit na ang Diyos ay banal, banal, banal. Pero kung titignan natin ay yung pagkabanggit ng kabanalan ng Diyos ay 3 beses nang sinabing banal, banal, banal. Mababasa natin ito sa mga aklat sa Old Testament. Una ay sa Isaiah chapter 6 verse 3. Pangalawa, doon sa Revelation o Pahayag chapter 4 verse 8. At bago natin talakay dito, gusto kong basahin yung 2 talata na yon. Una ay sa Isaiah, Kabanata 6, talatang 3. Sabi dito sa aking Biblia, Isaiah chapter 6 verse 3, at tinawag ng isa ang isa at sinabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung nakasulat sa Isaiah chapter 6 verse 3. Yun yung unang pahayag o salita ng Diyos na yung pinapahayag na ang Diyos ay banal, banal, banal. And then pagdating naman sa Revelation o Apocalypse, ang Biblia niya ay bagong mabuting balita ay pahayag. Isa lang po yun ay nakikita natin sa talata o kabanata. Apocalypse chapter 4 verse 8 sa dito, at ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila ay walang humpay na nagsasabi araw-gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo muna ay nanalangin. Dakilang naman Diyos, kapangyarihan sa lahat, purihin po kayo dahil sa pagkakataong ito ay narito kami Panginoon muli. Dinala mo kami Panginoon sa iyong banal na presensya upang sambahin kayo, at at the same time ay makapakinig kami Panginoon ng iyong salita, makapamahayag kami. Salamat sa pagkakataong ito, O Diyos, at samahan niyo po kami ng banal na Espiritu. Kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan, bigay niyo sa amin ang karunungan, pangunawa, upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming maunawa, at tulungan din kami, Panginoon Diyos, na may sabuhay ito sa araw-araw na aming buhay. Salamat po na marami, aming Ama. Purihin po kayo, ito po ang aking samad panalangin, samahan po rin kami ng banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So, sa dalawang bahagi ito ng banal na kasulatan, na ito lang ang 2 beses na makikita natin sa Biblia na mayroong pahayag mula sa kabanalan ng Diyos na binanggit ng propeta Isaiah, at ganoon din sa kay Juan sa kanyang sulat sa pahayag. Binasa ko kanina chapter 4 verse 8. At dito ay parehong pagkakataon na ang praise na ito na sinambit, o yung iba sabi nila ay inawit ng mga nilalang sa kalangitan, ay parehong nangyari sa isang pangitain ng 2 tao na dinala sa trono ng Diyos. Yung po yung kanyang context. Una ay si Propeta Isaiah, at ikalawa nga ay si Apostol Juan. Both times the praise is spoken or sung by heavenly creatures
And both times it occurs in a vision of man who was transported to the throne of God. Kaya bago natin talakayin yung mahalagang phrase na yon mula sa kabanalan ng Diyos na binabanggit ng kanyang mga lingkod mula si Propeta Isaiah at si Apostol John, ay tingnan muna natin kung anong kahulugan ng kabanalan ng Diyos. Okay? It is important to understand what is meant by God's holiness. Makikita natin dito na ang kabanalan ng Diyos, una sa lahat ay isang pinakamahirap na ipaliwanag sa mga katangian niya. Bakit kaya? Dahil ito yung special na katangian niya na hindi niya ibinahagi sa taong nilikha niya. Kumbaga, nilikha tayo sa wangis ng Diyos, mababasa natin dyan sa Genesis chapter 1 verse 27, at nakabahagi tayo ng maraming katangian na meron ang Diyos sa mababang antas, kagaya ng pag-ibig, kahabagan, no? Yung katapatan, at maraming pang iba. Ngunit, ang ilan sa mga katangian ng Diyos ay hindi niya ibinahagi sa kanyang mga nilalang. Katulad natin, ang kanyang pagiging nasa lahat ng dako, o kaya sabihin sa theology, omnipresence, o yung pagiging marunong sa lahat, omniscience, okay? At saka yung pagiging makapangyarihan sa lahat, omnipotence. Ito, magpag-aaral natin yan kapag meron na tayo sa Sunday school. Kailangan malaman nyo din ito. At ganoon din yung sa kanyang, patungkol sa kanyang kabanalan. Kaya yun yung katangian ng Diyos na siya lang mismo ang nagtataglay at wala sa atin, no? Kaya ang kabanalan ng Diyos ang naghihiwalay sa Kanya mula sa lahat ng bagay. Tawag nila ito sa theology, imputed holiness. Sabi ng 2 Corinthians, sinulat ni Pablo, chapter 5, verse 21, we become the righteousness of God because of Christ. Or only in Christ. Kaya ang kabanalan ay higit pa sa kanyang pagiging perfect. At wala siyang bahid, dungis na kalinisan, o walang bahid, dungis na kalinisan ang kanyang essence. At ang kanyang pagiging iba sa lahat, yung kanyang pagiging bukod sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kumbaga, yung kanyang perfections or sinless purity, yun yung essence ng pagiging, sabi nga nila, otherness or His transcendence. Yung pinag-aralan namin ito nung kami nasa seminary, yung immanence, transcendence. At unti-unti ko nakukunawaan din kasi habang ako'y nagbabasa rin ng mga books ay pinapaliwanag. Kaya maganda din na sana makabasa rin kayo ng mga libro patungkol sa kabanalan ng Diyos. Dahil ang kabanalan ng Diyos ay naglalarawan ng kanyang pagiging kagila-gilalas at siyang dahilan upang ikaw ay ma-amaze o mamangha sa kanya habang inuunawa mo ang kahit na kaliit-liitan sa kanyang karangalan. Kaya nga dito makikita natin na maging si Propeta Isaiah is saksi sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang pangitain na kanyang inilarawan sa kanyang aklat. Kanina binasa ko sa Isaiah chapter 6 verse 3. Kaya kahit na isang propeta, isang taong matuwid itong si Propeta Isaiah, ang kanyang unang reaksyon ng kanyang pangitain nung makita niya yung kabanalan ng Diyos, kahit sa pangitain lang, ay ang kanyang kamalayan sa kanyang pagiging makasalanan ang unang umiral sa kanya at nakita niya na siya wala siyang pag-asa para sa kanyang buhay. Kung titignan natin yung Isaiah, no?
Balikan natin sa Isaiah chapter 6, verse 5. Sabi niya dito sa Isaiah chapter 6, verse 5, na magkagayon sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaki may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. So dito makikita natin na si Propeta Isaias na isang taong matuwid, nung una, ang kanyang reaksyon, nung una niyang makita sa pangitain ng kabanalan ng Diyos, nagbigay sa kanya ito ng kamalayan ng pagiging, sabi nga ng verse 5, nakita niya yung kanyang sarili at nagpakumbaba siya dahil siya marumi. Marumi ang kanyang mga labi. Kumbaga, ang kabanalan ng Diyos ang nagbigay sa kanya para mas lalo siyang magpakumbaba. At ang sinasabi niya, hindi siya karapat-dapat na makakita kung makita niya yung kabanalan ng Diyos. Ganun sana ang magiging attitude natin, na kahit hindi natin nakikita ang kabanalan ng Diyos, na katulad ng naranasan ni Isaias, ito yung magbibigay sa atin ng kapakumbabaan para sa ating mga sarili na tayo ay maningkluhod sa Diyos. Magkaroon tayo ng respeto sa Panginoong Diyos. Kaya ang pagsamba ay talagang pinaghahandaan. Hindi ka pwedeng sumamba sa Panginoon na nakashirt ka lang. Kasi nandoon yung banal na presensya ng Diyos. Kung talagang ikaw ay tunay na mananampalataya, ayusin mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa sambahan ng Panginoon, nakasando ka lang. Dahil ang Diyos na sinasamba natin, banal. Dapat pag-aalayan natin siya ng may kabanalan sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasalita, pagsamba, pagkilos. Si Isaias ay matuwid na tao, pero nakita niya kabanalan ng Diyos, ay nagpakumbaba siya. Sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Minsan tayo, pag pumunta tayo sa church, para pa tayo nagmamalaki, no? Sana hindi naman ganon. Na dapat, pag sumasamba tayo sa Panginoon, dahil ang iglesia ay nandoon ang kabanalan ng Diyos, nandoon ang presensya ng Diyos, ayusin natin mga kapatid yung ating mga sarili. Hindi na po naman sinasabi na magdamit kayo ng dress to kill, na para kayong mag-anak sa kasal, no? Hindi naman ganon. Hindi, ayusin natin. Okay? Huwag tayo pupunta, nakakinelas lang. Huwag tayo, maliban na lang, naglagang baha, wala kang madaanan, pero yung iba gumagawa ng paraan, binibit-bit nila. Yung iba, dahil maulan, binabalot na yung visa sila, nagbibigay sila sa church. Kasi nga, ang natutunan nila, ang Diyos ay banal. At sana ganun din tayo mga kapatid, na iniligtas tayo kung totoong iniligtas ka ng Panginoon. Kasi kung hindi mo siya i-respeto. Baliwala lang sa'yo. Yung mga nakaraang mga taon, nung sumasamba pa tayo sa iba pa, minsan may sinita ako kasi inusap ko lang na maayos. Sabi ko, kasi pumunta nakasando eh. Sabi ko, hindi pwede. Hindi sumamba sa pagod nakasando. Dahil ang Diyos na sinasamba natin dito, banal. Kailangan natin respeto. Ayusin natin ang ating mga sarili. Huwag tayong tutulog-tulog. Minsan marami natutulog, no? Kasi iyon ay panahon ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos na sambahin natin siya na may kabanalan dahil siya ay Diyos na banal. Sabi, binanggit dito ng mga propeta at si Apostol Juan, yung kalagayan, ang katangian ng Diyos, 3 beses pa na binanggit. Banal, banal, banal. At siya ay nagpapumaba pa sa kanyang sarili. Hindi lamang doon, kundi yung kalagayan ng mga nandoon bilang nakita nila yung kabanalan ng Diyos. Sa isayin natin, hindi lamang si Propeta Isaias, kundi ang mga anghel.
Kahit ang mga anghel sa presensya ng Diyos na nagsasabing banal-banal, makapangyarihan ng Diyos, ay tinakpan nila ang kanilang mga mukha at mga paa ng apat ng kanilang mga pakpak. Anong ibig sabihin noon? Sa Exodus chapter 3, verse 4 and 5, makikita niyo ang context ng pagtatakip ng mukha at paa ay sumisimbolo sa paggalang at pagkamangha sa presensya ng Diyos. Covering the face and feet, no doubt denotes the reverence and awe inspired by the immediate presence of God. Yung po yung ibig sabihin niya noon sa Exodus chapter 3 verse 4. Pagtatakip ng mukha ay sumisimbolo sa paggalang at pagkamangha sa presensya ng Diyos. Kaya pinsan ninyo, nakatayo ang mga sirapim na tinatakpan ang kanilang sarili, na tila itinatago ang kanilang sarili sa abot ng kanilang makakaya bilang pagkilala sa kanilang kawalan ng karapatan sa presensya ng banal na Diyos. Napaka kumbaga nakakamangha yung katangian ng Diyos na ito dahil hindi niya kinukonsinti ang taong makasalanan, dahil ang kanyang katangian ay banal at tayo mga makasalanan ay hindi makalapit sa Kanya. Kaya ang dapat natin gawin ay magpailalim tayo, magpakumbaba tayo sa harapan niya kung ikaw ay nakakilala na sa Kanya bilang mananampalataya. Dahil po, at kung ang banal na sinasabi ay walang dungis, katulad ng mga serapim, ay nagpapakita ito ng gaanong o ganitong klase ng paggalang nila sa presensya ng Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat. How much more sa atin na polluted tayo ng kasalanan. Sinful, we are sinful creatures, presume to draw near to Him, o kaya makasalanan na nilalang sa Kanyang harapan, dapat lalong magbigay sa atin to ng kapakumbabaan, paggalang sa Diyos na ipinapakita na ang anghel, ang propeta Isaias, sa kanila ay hindi sila dapat. At nagpapaalala din to sa atin mga kapatid ng sarili nating maling akala na kung lumalapit tayo sa Diyos o sa Kanyang harapan nang hindi gumagalang at hindi nagpapahalaga sa Kanyang banal na presensya, tayo'y sumasamba dahil hindi natin naunawaan ang Kanyang kabanalan. Kailangan magkaroon tayo ng kaalaman sa kabanalan ng Diyos para maiayos natin ang ating sarili. At hindi lang tayo basta-basta lumalapit sa Diyos na ito na banal. At ito ay hindi man lang nakapagsisi ng kasalanan, lalo mong dinadagdagan ng kasalanan. Pinapaalala ko ito mga kapatid kasi ayaw ko pong madungisan ang kabanalan ng Diyos na sinasamba natin. Kahit na maliit lang yung lugar natin na ito. Compare natin doon sa malalaki na talagang iglesia nga napasukan natin, akala na yung langit na eh. Sa harapan nila parang nandun na yung mga kumbaga mahilig sila kasing gumagawa ng mga parang anghel, no? At parang langit din yung kanilang mga pulpito na kinatatayuan. Pag sumasamba ka, nasa langit ka na. Kaya lang, sila yung mga kulto eh. Kaya kahit anong pahayag nila doon sa kanilang paraphernalia ay hindi pa rin sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Yesu Cristo. Paliwala lahat ng kanilang pinapakita. Lalo na tayo, kahit kunti lang tayo, kahit yung sambahan natin ganito lamang, kaya dapat ayusin natin ang ating pakikipagtagpo sa Diyos na ito ating sinasamba. Kasi mga nilalang nakapalibot sa trono ng Diyos, nagsasabing, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon sa Pahayag, chapter 4, verse 8, merong paggalang at pagkamangha yung kanilang
kalalagayan o sa kanilang puso na nagsasabi ng mga bagay nito para sa Diyos. At doon, inilalarawan din ni Juan yung nilalang na lumuluwalhati at nagpaparangal, patuloy na nagbibigay pugay sa Diyos doon sa kanyang trono. Kaya, nakikita natin na very interesting yung turo ito sa atin ng banal na kasulatan patungkol sa kabanalan ng Diyos. Okay? Pero kung napansin ko doon sa pagkasabi ni Isaias at saka ni Apostol Juan, mula doon sa kanilang pagsasabing banal-banal ang Diyos, mayroong kunting kaibahan yung kanilang pagkakabigkas. Mula doon sa pagkasabi ni Isaias, marahil ay may mga seraphim involved doon at makikita natin na para bang dinidescribe doon yung kabanalan ng Diyos na sinasabi ni Propeta Isaias. Pero dito sa Apokalipsis naman ay sinasabi dito ni Juan na talagang meron din siyang pagkatakot, pagkamangha at pagkaunawa sa kanyang makasalanang kalagayan. Pero dahil yung sinasabing matakot mula sa kabanalan ng Diyos, medyo pinayapa itong si Juan. At ang sabi sa kanya, Pahayag chapter 1:17, tingnan natin sa Revelation chapter 1 verse 17, sabi doon, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Dito maliwanag na sinasabi ni Juan na yung nabuhay na mapuling Kristo sa pasimula ng kanyang pangitain ang nagpalakas sa kanya. Ipinatong ng Panginoon ang kanyang kamay kay Juan at sinabihan, huwag siyang matakot. At sa ganito rin kaparaanan, makakalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos kung sa atin ay nananangan, nagtitiwala sa Panginoon sa Kristo na sa anyo ng kanyang katuwiran, ipinalit niya ang ating kasalanan doon sa krus. Yun ang sinabi doon sa 2 Corinthians 5:21. Tingnan nyo, napakasagana yung pagkapanggit doon ni Pablo mula dito sa kalagayan na ipinalit ni Kristo yung kanyang sarili para sa atin doon sa krus. Salit tayo parusahan ay siya na umako. Ano sabi niya in chapter 5 verse 21? Para sa ating kapahamakan, okay? Ginawa niya may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Kaya nga makikita natin doon na talagang yung kabanalan ng Diyos para sa mga mananampalataya ay hindi na dapat katakutan. Okay? Dahil mismo na ang Panginoon, siya na ang umako ng kasalanan natin at dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng katuwiran sa Diyos. Yun ang pag-asa natin ng mga mananampalataya. Kung doon sa Old Testament ay medyo nagtatakip pa sila, parang natatakot sila dito sa pahayag, pinayapa ng Panginoon sa Kristo ang mga mananampalataya katulad ni Juan na magkakatutan ng kabanalan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ko na lalapas na ngayon natin, hindi, nandoon pa rin yung buong respeto at paggalang natin mula sa kabanalan ng Diyos. Ngayon, pupunta tayo dun sa usapin na kung saan, bakit binanggit yung tatlong salita, holy, holy. Alam niyo ba na yung salitang pag-uulit ng pangalan ay isang expression ito ng mga Hudyo
sa kanilang pangkaraniwang karanasan o nararanasan, no? Halimbawa, tingnan natin ang mga halimbawa si Jeremias. Ngayon na, binasa natin Jeremias eh. Sa Jeremias chapter 7, okay, verse 4. Jeremiah chapter 7 verse 4. Sabi dito sa aking Biblia, huwag kayong magtiwala sa mapandayang mga salita na sinasabi, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. May tatlong salita na binabanggit dito paulit-ulit, ang templo ng Panginoon. So, dito, yung templo ng Panginoon, ini-express niya, o ini-express ni Jeremiah, yung naglalarawan ng kanilang taimtim na pagtitiwala sa kanilang pagsamba, kahit na iyon ay hindi karapat-dapat at pakitang tao lang. Kumbaga, binabanggit yung templo ng Panginoon, pero yung mga sumasamba roon ay hindi karapat-dapat. Kaya nagiging hypocritical and corrupt yung pagsamba nila sa Panginoon. At marami pa, hindi lamang sa Jeremiah, kundi baging sa Ezekiel chapter 21 verse 27 at 1 Samuel chapter 18 verse 23. Eh naglalaman din yung ganong kataga o ganong expression ng kanilang pagsasabi ng tatluhang salita. Kaya ang pagsasabi ng mga anghel na nakapalibot sa trono ng Diyos ng banal, 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 ito'y nagpapahayag ng kanilang mataimtim na pagkilala sa kabanalan ng Diyos, yung kanyang essence na sa katangian ay nagpapahiwatig ng pagiging kamangha-mangha o kahanga-hanga sa kanyang kalikasan. Mula doon sa pagbanggit ng mga nakapalibot doon sa trono ng Diyos, may katotohanan yung kanilang sinasabi. Dahil mismo naranasan nila, naintindihan nila, nalaman nila na ganito ang katangian ng Diyos. Kaya nga nasasabi nila na paulit-ulit na ang Diyos ay banal, banal, banal. At yun ay totoo sa kanilang mga puso. Sana ganun din tayo. Na kahit na hindi natin maunawa ang kabanalan ng Diyos ay nagpapasakot tayo, sumusunod tayo sa Kanya bilang siyang Diyos na sinasamba natin ang banal ng Diyos. At tayo ay binigayaan ng makatawag man lang sa Kanya ng Panginoon. Pupunta tayo sa New Testament, ay maliwanag po sa Gawa chapter 22, chapter 2 verse 6 o chapter 2 verse 26 na mga gawa. Tingnan din natin ito, no? Mahalaga rin makita natin hindi lamang sa Old Testament kundi sa New Testament tungkol sa binabanggit na kabanalan ng Diyos. Sa 2:26 ng Acts, sabi nito, kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Bakit kaya niya sinabi iyon ng sumulat? Tingnan pa natin sa chapter 13 verse 33 to 35. Sabi pa rin dito sa Acts chapter 13 verse 32 to 35 na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin sa kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito ang sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang banal at mga maasang pangako kay David. Kaya't sinabi rin niya, verse 35, kaya't sinasabi rin niya sa isa pang awit, hindi mo hahayaan ng iyong banal ay makakita ng pagkabulok. Dito tinutukoy na ng sumulat ng gawa si Luke
ang ating Panginoong Kristo na siyang banal na hindi nakaranas ng pagkabulok sa libingan. Sa halip ay nabuhay na maguli at umupo sa kanan ng Diyos Ama. Jesus Christ is the Holy One who would not see decay in the grave, but would be resurrected to be exalted at the right hand of God. Si Jesus ang banal at matuwid, sabi ng chapter 3 ng Acts, verse 14, na ang kamatayan niya sa krus ay nagbigay sa atin ng pribileyo na makatayo sa harapan ng trono ng ating banal na Diyos nang walang pag-aalinlangan. Jesus Christ is the holy and righteous one whose death on the cross allows us to stand before the throne of our holy God. Unashamed, hindi nag-aalinlangan. Isa pa ay yung third person in the Godhead, yung Holy Spirit, ng banal na Espiritu, na ang kanyang pangalan mismo ay nagpapahayag ng kahalagahan ng kabanalan ng esensya ng three persons ng God o Godhead. Kaya makikita natin dito kung gaano ang pangalan ay Holy Spirit. Doon pala makikita natin yung salitang holy at nag-iisip natin kaagad na siya ay Diyos dahil ang Holy Spirit banal. Siya rin. Wala doon sa third person in the Trinity, siya ay Diyos na banal. Nakakalungkot sa ibang mga nagtuturo, hindi nila maangkin na ang Holy Spirit ay Diyos. Isa lamang daw malakas na puwersa o kaya hindi nila mapaniwalaan na persona dahil ang kanilang logic ay hindi mahawakan. Ang ganong klase, naka-encounter na ba kayo ng ganon? Sabi ko, kawawa naman ang tao ito kung ganon lang ang kanyang basihan. Hindi niya mapaniwalaan ng Holy Spirit ay Diyos dahil yun ang kanyang paliwanag. Kaya makikita natin ang Godhead, ang Diyos Ama, Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Sila tatlong persona ng isang Diyos, sila ay banal. At nakalagay sa kanilang mga kalagayan bilang persona ng isang Diyos, tatlong persona ng isang Diyos, sila ay pinatutukuyan, banal. Propeta si Isaiah sa Old Testament, and finally Apostol John in the New Testament. Kaya ang challenge ay lalo pa tayo sana sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, lalo pa tayong mamamangha ng katulad ng kanilang pagkamangha, at ito'y magtutulak sa atin para lalo pang magpakumbaba sa harapan ng Diyos bilang siya ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang ating Panginoon Hesus Kristo. Dahil ang dalawang pangitain nito ng mga anghel sa palibot ng trono nagsasabing banal ay maliwanag na nagpapaliwatig ng Diyos sa lumang tipan ay Diyos din ng bagong tipan. Diba? May nagsasabi na ang Diyos ay Diyos daw sa Old Testament ay isang harsh na Diyos. And then sa Diyos sa New Testament ay Diyos na ng pag-ibig. Tandaan natin yung katulad ng itinuro ko last time, ang Diyos ay He is a just God and He is also a loving God. Yun yung kanyang katangian. Hindi lang siya puro pag-ibig. Dahil ang Diyos ay hindi niya kinukonsinti ang makasalanan, di ba? Pinarusahan niya. Siya rin ay makatuwiran na hindi niya palalagpasin ang mga taong sumusuway
sa Kanya. Kaya, dito, ang challenge sa atin, pinakikita sa atin, ni Isaiah at ni Apostol John, ang isang larawan ng ating banal at kamangha-mangha na Diyos na hindi kailanman nagbabago. Sinabi sa Malakias chapter 3 verse 6, siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa Hebrews chapter 13 verse 8, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yun din ang sinabi ni Santiago chapter 1 verse 17. Kaya ang kabanalan ng Diyos ay walang hanggan. Gaya niya na walang hanggan, ibig sabihin, God's holiness is eternal, just as He is eternal. Ngayon, ang ano sa atin itong mga pinag-aaralan natin tungkol sa kabanalan ng Diyos, o ang mga salitang banal na binanggit ni Propeta Isaias, at ganoon din si Apostol John. First of all, tingnan natin bilang challenge at sa ating application mula sa ating pag-aaral ngayon. Una, yung holiness ng Diyos. So, tingnan natin, yung holiness ng Diyos ay makikita natin yan sa Psalms, sa mga awit. Kapitulo 93 verse 5. In Psalms 93 verse 5, sabi rito, ang iyong mga utos ay tiyak na tiyak. Ang kabanalan sa iyong sambayanan ay nararapat, o Panginoon, magpakailanman. So, sa English ay ganito nakasulat, your testimonies are fully confirmed. Holiness befits your house, O Lord, forevermore. So, ang lesson dito ay makikita natin na yung God's eternal reign ay puro kabanalan yan. Holiness. And yung kalakasan ng Panginoon bilang siya ay perfect and moral in character, makikita natin na God will never do anything that is not morally perfect. Kaya titignan natin na ang Diyos kahit na makikita natin na harsh in the Old Testament, pero siya pa rin ay nananatili yung kanyang kabanalan. Nananatili yung kanyang pagka-perfecto, at yun ay isang kamangha-manghang katangian ng Diyos. Kaya lang yung mga tao, nakikita lang nila na ina-obvious nila na ang Diyos ay Diyos na pumapatay. Ang Diyos ay pumapatay. Ibabasa niyo sa Old Testament, ang dami niyang pinatay. Pero lahat ng yun ay kasama ng kanyang katangian na He will do justice. Ginagawa niyang makatuwiran para ma-implement niya na talagang siya ay Diyos na hindi lang Diyos ng pag-ibig, kundi nagpaparusa. Kaya nga dapat matakot ka kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Matakot ka sa Diyos na ito dahil hindi ka niya sasantuhin. Sana nga ay magpakumbaba tayo. Katakutan natin ang Diyos na ito dahil ayaw ng Diyos na siya ay napapariwara o nasasakula natin yung kanyang kabanalan. We must never use unholy means to reach a holy goal. Because God says in Leviticus chapter 19 verses 1 to 2, you shall be holy, for I the Lord your God am holy. Kaya minsan, di ba, sinasabi natin, ay pwede naman itong gamitin sa Panginoon eh. Pero mga bagay niyan, marumi. Unholy, para lamang ma-reach natin, kung matupad natin, yung goal natin, hindi rin pinapayagan ng Diyos yun kapag kayo mga bagay na yun ay so, muna yung buhay natin, hindi tayo pwedeng mag-serve sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon kung marami tayo. Kailangan natin mag-confess muna
magpalinis sa Panginoon. Bakit gano'n? And then after that, kung may totoong confession nangyari sa'yo, magagamit ka ng Panginoon. Pangalawa, hindi lamang doon sa kabanalan ng Diyos, kundi yung pagsunod doon sa utos ng Diyos na dadala sa atin sa banal na buhay. Yan ay, kung babasahin niyo Exodus chapter 19, verse 9 to 11, may mga lesson doon matututunan natin. First of all, Moses was told to consecrate the people. Nihanda ng Diyos si Moses na sinabihan na ihanda ang mga tao maghanda. Ibig sabihin, hindi lamang spiritual, kundi maging sa physical. Dalawa yun, physical at spiritual na bagay sa buhay nila kasi kakatagpuin sila ng Diyos. At ang context noon ay hindi kakatagpuin ng Diyos ang Israel kung may marumi sa kanila. Kaya nga yung mga tao, kailangan nilang maghanda ng kanilang sarili sa pagharap sa Diyos in order to dedicate themselves to God. Mahirap kasi na kumaharap ka sa Diyos, marumi ka. Lalo mong dinadagdagan ang iyong kasalanan. Pangalawa, hindi lamang doon, kundi another thing is sa Leviticus chapter 11 verse 44-45 na ipinakita dito yung kahalagaan ng kabanalan. Sabi doon sa Leviticus 11 verse 44, sabi, "For I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy," sabi ng Panginoong Diyos, "and you shall not make yourselves unclean with any of the swarming things that swarm on the earth." In verse 45, sabi doon, "For I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God, thus you shall be holy, for I am holy." Laging ganun ang sinasabi ng Panginoon, yung paman sa kanyang mga tao in the Old Testament. Pero ang lesson nito sa atin ay nag-provide dito sa atin ng susi upang lalo pa natin maunawaan ang kanyang mga batas, yung kanyang regulations, katulad ng sinasabi doon sa Leviticus. "You shall be holy, for I am holy." Yun lagi ang sinasabi ng Panginoon. And God wanted His people to be holy. Kasama tayo na dinubos ng kanyang biyaya. Pag sinabi natin to be holy, yung merong set apart, different, unique, yun yung mga katangian natin, just as our God is holy God. Kaya nga dalawa lamang ang options nila eh. First of all, to be separated and holy, or another thing is to compromise with their pagan neighbors and become corrupt. Yun lamang ang kanilang mapagpipilaan. Di ba? Kaya nga nung sa Joshua, ano sabi doon? Lahat ng mga tao na napunta na sa mga paganong Diyos nila, pero sabi ni Joshua, "I and my family, we will serve the Lord." Yun yung sinabi niya kasi yun ang nakita ni Joshua na utos ng Diyos to be separated and holy. Kaya nga doon tayo tinawag ng Diyos, mula doon sa mapagsamba tayo sa Diyos-Diyosan, namumuhay tayo sa mga kadiliman, pero tinawag ka ng Diyos na tinubos ka niya ng kanyang biyaya at ginawa ka niyang tagapagsamba ka niya. Ng pagsamba na yun ay naglilid doon sa moral na pamumuhay na naluluwalhati ang Diyos. Kaya nga, yung mga restrictions na ito ng Diyos sa atin ay tumutulong ito sa atin para tayo ay manatili both socially and spiritually, unlike the wicked pagan nations na sila ay patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kaya nga kung papansinin natin itong mga tao ng Diyos na sineparate niya, ay hindi niya inalis sila doon sa mga pagan countries o nations. Lalo na doon sa lugar ng Kanaan, maraming tao diyan masasama. Ang panahon ni Lot, di ba?
Alala niyo Sodom and Gomorrah? Wala na nakitaan doon na talagang matuwid. Kaya nga nakita natin na maging doon sa makikipag-bargain ni Abraham, alam ng Diyos na wala kahit na 10 na matuwid doon sa lugar na yun. Except doon sa pamangkin niya si Lot, kaya naman si Lot na-rescue eh. Dahil sila ay tinulungan ng anghel ng Panginoon. Maalis doon. Kaya lalo na sa atin, Christians, tayo mga mananampalataya ng Panginoon, who are called to be holy. Kung babasahin niyo 1 Peter chapter 1 verse 15, yun ang panawagan ng Panginoon sa atin, tayo mga mananampalataya. And we should remain spiritually separate from the world wickedness. Dahil ang mundo ay pasama na ng pasama. Sabi ni Pablo, di ba? Redeeming the time for the days are evil. Akala nyo, kahit na sinong presidente ang iluglok natin, kilala natin, magaling, Christian, hindi niya kaya na ayusin ang mundo dahil yun ang prediction ng Panginoon eh. Pasama na ng pasama eh. Kailangan ba natin mabago ang puso ng Diyos para maging mabuti ang mundo? Sabi nga nila ay prayer. Pwede daw mag-change yung heart ng Diyos. Pero sino makapagsasabi na kahit sinong ilagay mo doon na presidente, kahit na yung mabait na presidente magaling, hindi niya kaya. Kung wala ang pagmubay ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, hindi madali ito na magpakabanal sa isang mundong punong-puno ng kasalanan, pero ang pangako ng Diyos sa atin, yung hindi niya tayo hinihingihan na tayo'y magpakabanal sa ating sariling magagawa, kundi sa tulong ng kanyang anak na si Jesucristo. Sabi na sa Colossians chapter 1 verse 22, tayo natin. Colossians chapter 1 and verse 22. Sabi rito, ang pinakipagkasundo niya ay pinakapagkasundo niya na ngayon sa kanyang katawan laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. It is only through the death of His Son, He will present you before Him holy and blameless. At ang sabi doon, and beyond reproach. Walang kapintasan sa harapan ng Panginoon. And then pang-apat, hindi lamang doon sa kalagayan na malaman natin ang kahalagahan ng kabanalan, merong comfort, may kapayapaan, may katiwasayan sa kabanalan ng Diyos. Sabi ng Psalms 99 verse 5, exalt the Lord and our God and worship Him at His footstool, holy is He. So dito ay pinapakita na ang Diyos sa kanyang kabanalan ay talagang nakakatakot para doon sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, it is a wonderful comfort for us. But for sinners, this is frightening, nakakatakot dahil yung kanilang inadequacies, yung kanilang masamang pamumuhay, na-expose sa liwanag na ipinakita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kabanalan. At hindi kayang itolerate ng Panginoon yun. God cannot tolerate that. O ignore yung mga kasamaan ng tao. Kaya nga sabi doon, they are exposed by the light of God's holiness. Pero sa ating mananampalataya, God's holiness gives us comfort because as we worship Him, we are lifted up from the mire of sin. Ibig sabihin, niligtas na tayo ng Panginoon, wala na tayo dapat katatakutan. Kung totoong ito ay mananampalataya na. As we believe in Him, we are made holy. Kaya nga yung holiness ng Panginoon ay isa yan sa marka ng isang tunay na nakilala sa Diyos. Binabanggit yan ni Isaiah chapter 4
verse 2 to 4. And then last one, yung 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 na kanina nabanggit ko na yung verse 15. Sabi dito, but like the Holy One who called you, be holy yourself also in all your behavior. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. So dito, tinasabihan tayo ni Pedro na kung saan ang ating Ama na nasa langit, siya ay banal sa lahat ng kanyang behavior. And yung sinasabi niyang kabanalan dito, ibig sabihin, yung totally devoted or dedicated ka sa Diyos at nilalayuan mo ang kasalanan at influensya nito. Meron ako nakilalang Kristiyano, ay sabi niya salamat sa Diyos at iniligtas niya ako sa aking kapamang. Kunti na lang natira. Yung natitirang kunti kapag iniligtas ka ng Diyos. Wala na. Kahit kunti kapag katutuwa ka mananampalataya, tinanggal ng Diyos lahat yun. Walang natira. Kaya ngayong iba ay bumabalik pa rin sa kasalanan kasi sinasabi na may konti pa na hindi nila sinubo sa Panginoon. Sabi dito, devoted, totally devoted and dedicated to God, set aside for His special use and set apart from sin and its influence. So tayo mga mananampalataya, we were set apart and different from the world. No? Ibig sabihin, hindi yung alis ka sa mundo, kahit saan ka pumunta talagang may kasamaan Ibig sabihin, nasa iyo ang katuruan ng Diyos na dapat panghawakan. Kahit nasa mundo ka, makikita nila na kakaiba ka. Dahil, unang-una, siyempre, nasa iyo ang salita ng Panginoon, sinasabuhay mo ang salita ng Panginoon, kaya nga hindi ka nakikipag-compromise sa gusto ng mundo. What makes us different, sabi rito, yung mga qualities, God's qualities, na binigay sa atin ng Diyos, yun dapat namin pagyamanin. At nakikita natin na yung ating mga old ways, yung ating dating uri ng pamumuhay na sinasabi dito ni Pablo sa 1 Peter chapter 1 verse 14. Sabi dito ay tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Ibig sabihin, yung old ways natin, yung pamumuhay natin sa nakaraan, hindi na ito dapat mananaig mula sa pagkatawag sa atin ng Diyos sa buhay, mula sa buhay na makasalanan tungo sa buhay na may kabanalan. Dapat mas marami ang naipapahayag natin sa biyaya ng Diyos, yung mga bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo nung ikaw ay Kanyang iniligtas. Hindi mo kaya magpagabanal sa sarili mong lakas, pero ang Diyos nangako sa pamamagitan ng Holy Spirit to help you na sundin at bigyan ka ng kalakasan to overcome sin. Kaya nga sabi nga dito ng isang sumulat, sabi niya, don't use the excuse that you cannot help sleeping. Hindi yung sleeping na natutulog yung nadulas. Sleeping into sin. Pero kapag ka dumarating daw ang mga pagkakataon na yun, sabi, and this is my challenge to each and every one of us, call on God's power to free you from sin's grip. Tumawag tayo sa Diyos. At sa kapangyarihan ng Diyos para palayain tayo, bigyan tayo ng kalayaan na makahulagpos sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan na ito? Maliit man, sa akala mo malaki. Anyway, wala namang maliit, malaking kasalanan sa Diyos. Lahat ng yan ay kasalanan. Kahit yung maliliit na detalye. Katulad yan, walang pagkakaiba yan sa malaking kasalanan na babalitaan natin. Mga patay ng rape,
nagnanakaw, nangubudak, at ikaw ay maliit lang yung ginagawang kasalanan, parehas yan sa tingin ng Diyos. Kaya nga ang challenge ko, Christians, kasama na ako. Dahil tinawag tayo ng Diyos na ito ay banal. Tinawag ng propeta, Isaiah, banal, banal, banal. Maging sa Apostol Juan, dapat magbigay tayo ng effort na sa biyaya ng Diyos ay talagang kung tayo mamuhay sa kasalanan. Hilingin natin na kabanalan ng Diyos, na siya ay walang hanggan na Diyos, dahil ang God's holiness is eternal, just as He is eternal. Tumawag tayo sa Diyos para bigyan tayo ng pananagumpay sa atin. Purihin ang Panginoon at sana pinagpala tayo ng Panginoon sa araw nito na matutunan natin sa ating buhay. Diyos ay banal, kailangan din tayo ng kanyang tinawag magpakabanal din sa ating buhay. Tayo manalangin, salamat po aming Ama dahil nakita namin na ang iyong katangian ay para sa inyo lamang. Hindi kami karapat dapat dahil kami makasalanan, pero salamat Panginoon dahil naging banal kami dahil sa ginawa ni Kristo. At dahil sa Kanya, Panginoon, kami ay naging makatuwiran sa iyong harapan. Sapat na yun sa aming Panginoon, malaman namin. At may sa buhay na yung Panginoon, katotohanan na yun ay binigay ng Panginoon sa Kristo. Ang Kanyang buhay, nasalit na kami ang mamatay, mapaparusahan. Siya na ang umabot. At higit doon, binigyan kami ng kabanalan. Nasa tuwing nakikita mo, Panginoon, ang kasalanan namin, hindi mo na ito tinatandaan, pinakalimutan mo na o Diyos dahil lahat ng ito ay ginawa na ng Panginoon sa Kristo para sa atin. Yun ang malaking blessing sa akin, Panginoon. Kaya nga po, turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay pa. Dahil na sa panahon nito na mayroong pagsunod sa inyo, may kabanalan ng buhay na kayo ang naluluwalhati at nakapatuloy. Salamat po, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu. Ito ang aming samang panalangin sa pangalan ng Panginoon. Dahil salamat po. God bless us all. Bilang pagtugon po sa mensahe, tayo po lahat ay umawit. At awitin po natin ang kabanal-banal ng Diyos. Thank you.
makapangyarihang magpatibay sa inyo sa ayon sa aking ebanghelyo at sa pangalan ni Yesu Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na nilihim sa napakahabang panahon. Subalit nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta at pinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sumakan niya ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Magandang tanghali po sa atin lahat. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Meron pala yung 10 minutes bago mag-prayer.